Hello mga kabakyard, gusto ko lang batiin ang lahat ng mga papa, tatay, inatay, yung tatay na naging ina, na happy Father's Day po sa ating lahat. Continue pa rin sa hamon ng buhay at sa ating mga hobby na mga alaga sa bahay kung saan tayo masaya. So ang topic natin ngayon mga kabakyard, paano ba natin gamutin ang ating ibon na matamlay sa loob ng flying cage? So ito nakikita nyo ngayon, yung white ko na albino pearlback hago, is habang nakatingin ako sa aking mga ibon. Dahil ang ugali ko kasi pag umaga mga kabakyard, nakaugalian ko na talaga na tumingin sa aking mga alagang ibon habang nagkakape. So may napansin ako, ang isang double crest pearlback hago ko na albino is matamlay po siya. So ito ang ating pag-uusapan ngayon, kung ano ba ang treatment o ano ang lunas na ginagawa ko pag mayroon akong nakita na medyo mahinang ibon sa loob ng aking flying cage. So tapusin mo ang video na to mga kabakyard, dahil marami kang matututunan na ideas and kaalaman pag once may ibon ka na ganito ang kalagayan, para maiwasan natin ang pagkamatay sa ating alagang ibon. So ituturo ko sa inyo ang aking ginagawa dito sa aking munting backyard para hindi sila mapuruhan o hindi mamatay ang ating ibon, para makasurvive pa sila. So isa po itong male na double crest pearlback hago na parakeets. So inilagay ko muna siya mga kabakyard sa carrier para maobserbahan. So habang tinitingnan ko siya, wala naman siyang sipon, pero ang napansin ko sa kanyang katawan is namamayat po siya. So sayang naman mga kabakyard, pag once pinabayaan ko ang ganitong klaseng ibon, is high mutation po siya na parakeets budgerigar. So para magapan ko ang kanyang panghihina, bibigyan ko siya ng kape mga kabakyard. Ay hindi kape mga kabakyard, baso lang yung pinatingnan ko sa inyo, pero tingnan natin ngayon ang nasa loob nito, kung ano ba ang ibibigay ko sa aking alagang ibon na treatment para bumalik ang kanyang lakas. So isa pala yung sakto formula mga kabakyard ang ibibigay ko sa kanya, at saka hinaluan ko na din yan ng dextrose powder para anti-stress sa ating alagang ibon. So ang gagawin ko ngayon, i-force feed ko po siya gamit yung syringe at saka itong sakto formula, dahil wala pong laman ang kanyang butsi. So para malagyan natin ng laman, kailangan nating humanap ng paraan para bumalik ang lakas ng ating ibon, para hindi siya mamatay. So ang gagawin ko ngayon mga kabakyard, ipo-force feed ko ang aking ibon para bumalik ang kanyang lakas. So ayan. So ganyan po ang gagawin natin mga kabakyard pag once may nakita tayong ibon sa ating flying cage na nanghihina. So mas mabuti na may nakahanda tayong hand-feed formula, dextrose powder at saka syringe na katulad sa ginamit ko. So malaki po ang tulong ng ganitong mga materyales, ganitong formula, para makarecover ang ating ibon sa kanilang iniindang karamdaman o sa kanilang pagtamlay sa loob ng flying cage. So ayan, dahan-dahan lang yung pag-post mga kabakyard para makain talaga ang formula ng ating ibon. So hayaan nyo lang pag isinusuka ng ibon, dahil ganito talaga, pag malaki na natin i-force feed. So isinusuka talaga nila ang formula, pero hindi naman lahat mga kabakyard na suka. So yung iba lang. So ang ginawa ko nito is binibigyan ko siya ng 2 times a day. So hinahandpid ko siya sa umaga at saka hinahandpid ko din siya sa gabi para bumalik ang kanyang lakas. And then pag nakita ko na malakas na siya, maganda na ang kanyang katawan, at saka hindi na siya matamlay sa loob ng kanyang kulungan, so pwede ko na siyang ibalik doon sa flying cage. So dahil tapos ko nang na-handfeed ang aking ibon, so ilalagay ko siya sa cage na siya lang mag-isa para hindi siya maistorbo at para hindi siya ma-stress sa kanyang mga kasama. So dito na magtatapos ang video ko mga kabakyard. Maraming salamat sa panonood. Happy bird keeping po sa ating lahat.